rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, charot. So yun. Anyway, so magandang hapon sa inyong lahat. So maraming salamat sa nanood ng vlogs natin o live video natin kanina sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat po. Sobrang natuwa naman ako dahil nandoon kayo at nakikipagtalakayan, di ba? So yun, thank you so much sa mga tumuto. And then, ayun nga, gusto ko rin magpasalamat dahil naka 50,000 subscribers na tayo sa Sam Bruce's Crown. So yun, thank you guys sa pagmamahal at suporta na binigay ninyo. And then, ayun nga, doon naman sa Mama Sam Vlog, meron na tayong 20,000 plus subscribers. Tapos dito naman ay meron na tayong, kung di ako nagkakamali, 6,000 sa Sam Sam TV. So yun, in the future, magtataasan din yan mga yan. So yun, keep going, o diba? Ganun talaga ako, charot. Anyway, so ayan. So, syempre, chika update tayo dito sa Samsam. So, ang kahapon, di ba, may nakita tayong bagong photos ni Miss Philippines dito na inilabas nila na talaga namang, my gosh, talagang sabi ko, ganda. Yun, nakita ko yung photos na to, nangilabot ako kasi sabi ko, my gosh, Chelsea, grabe ka, grabe yung paandar mo, winner, o di ba? So, eto, di ba? Ang ganda diyan ni Chelsea. Sobrang yun, nakita ko yung photos na to. Sabi ko, grabe si Chelsea talaga, no? Iba talaga umiksena, iba magpaandar at winner. In fairness sa kanya, sobrang napaproud ako na si Chelsea manalo yung ipinadala natin dito sa Miss Universe. Sobrang, ewan ko, basta ngayon parang I completely understand kung bakit si Chelsea ang napili nila. Bukod doon kasi sa charming, bukod doon sa ipinapakita, talagang sabi ko, in fairness naman kay Chelsea. So, I surrender nga, di ba? Sabi ko nga yesterday sa vlog ko, surrender ako kay Chelsea manalo kasi iba. Panalo talaga, charot. So, syempre, hindi pa naman natin pwede talaga ma-assume na panalo tayo ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Ang nakakatuwa lang sa laban dito sa Miss Universe ay may laban lang yung pambato natin. At talaga naman nakakatuwa kasi in fairness naman kay Chelsea, lumalaban. Ang hirap kaya sundan yung yapak ni Michelle D, di ba? So, si Michelle D kasi nung nakaraang taon talagang pasabog, paandar, tapos nakakaloka. At ayun, so syempre dapat sundan siya ng isang kandidata na talagang dapat maayos din. At in fairness naman kay Chelsea, nasusundan niya talaga si Michelle D. So I hope na hindi tayo ma-eltokuyo, di ba? I hope na makapasok tayo sa top 30, makarating tayo sa top 12, at makarating pa sa ano pa man, kung saan dapat marating. So kaya yan. Sabing ganon, nako, kung si Michelle D nga hindi naman nakaariba sa top 5, ayan pa kaya si Chelsea manalo. Yes, naiintindihan ko yung komento ninyo. Medyo mahirap nga naman kasi kung iisipin mo si Michelle D na nga to, di ba? Pero iba si Michelle D, iba si Chelsea. Kung si Beatrice Luigi Gomez nakarating ng top 5 sa Miss Universe na hindi naman siya kilala, na hindi naman siya talaga masasabi natin na isa sa mga gusto nating ipadala, pero nakita naman ninyo ang layo ng narating ni Beatrice Luigi Gomez, umabot ng top 5. At kung ikukumpara mo si Beatrice at saka si Michelle D, kung si Michelle D nga, di ba Michelle D na yun, pero bakit ang layo ng narating ni Beatrice more than kay Michelle D? So hindi yan sa nakikita sa status ng personality ng isang kandidata. Kumbaga parang ano ba yung kandidatang to, artista ba to, kilala ba to, hindi yan ang basihan. Kahit din naman noong panahon ni
Pia Wurtzbach, isang sikat na Bollywood ba? Etong si Miss India sa kanilang bansa. Pero wala siyang nagawa dahil si Pia Wurtzbach ang nanalo, di ba? So yon, yung alam mo yon, yung parang wala naman nagawa si Miss India dahil kahit sabihin mo pa na isa siya sa mga popular sa India or isa siya sa mga kilala at batikan na actress sa kanyang bansa, anong nagawa niya? Oh, di ba? Nanalo ba siya Miss Universe? Di ba? Hindi naman. So, kahit pa sabihin pa natin na si Colombia ay isa sa mga pinakamaganda at sexy nung panahon ni Pia Wurtzbach at kaya nilang mag back to back, binasag yun ni Pia Wurtzbach. Kaya walang makakapagsabi kung ano ang pwedeng maging destiny ng isang kandidata dito. At kahit pa sabihin mo kung si Michelle D ay umarangkada ng bonggang-bongga sa kanyang performance, pero iba ang isang isang Chelsea Manalo, di ba? So yun. So pwedeng yes, tama ka, pwede din namang hindi. Yun. So ako, para sa akin ay kung ano yung ipinapakita niya dito, ito ay laro ni Chelsea Manalo ngayon taon na to dito sa Miss Universe. At hindi mo pwedeng sabihin na, nako si Chelsea kasi hindi naman kilala yan kaya hindi mananalo yan. Nako, kulang siya sa mga styling niya kaya hindi mananalo yan. Hindi ganun ang dapat na pananaw. So, dapat ang tignan mo kung ano ang ipinapakita ni Chelsea Manalo dito sa kompetisyon. Kasi yun yung importante, di ba? Ayun yung dapat. Kasi ang Chelsea Manalo kasi lumalaban at nakikita naman natin na iba din yung ipinapakita niya. So, hindi mo pwede underestimate. Baka mamaya hindi mo akalain na siya pala ang mag-uwi ng corona sa ating bansa. Ayan din yung sinabi ng mga basher kay Pia Wurtzbach. Hindi ka man nanalo, mataba ka. Hindi ka man nanalo, hindi ka naman pang Miss Universe. Hindi ka man nanalo, laki ng dede mo. Di ba? Ayan yung mga binato nila kay Pia Wurtzbach noon eh. Kasi ang gusto nilang manalo, Christine McCary. Kasi nga daw mukhang Latina. Pero ang ending, di ba, hindi naman pinanalo ng binibining Pilipinas at ibinigay kay Pia Wurtzbach. And then, ang Pia Wurtzbach na mayagpag sa Miss Universe. Di ba? So, yun. At walang nagawa ang lahat. So, yun. Ganon. So, yun lang yun. So, kasi hindi nga natin alam kung sino nga yung may destiny, kung sino nga ba yung makakauwi ng corona, kung sino nga ba ang makakarating sa dulo ng kompetisyon. Basta dito sa competition na to, ang alam ko, as long ginagawa mong maigi yung part mo at yung assignment mo bilang kandidata, possible na manalo ka. So, kung wala kang ipapakita, ay walang mararating yan. So, at tanong, ano nga ba ipapakita talaga ni Chelsea Manalo? O obra nga ba? So, hindi ko alam. Basta nandoon lang ako na nararamdaman ko na medyo lumalakas yung laban niya dito sa kompetisyon. Nararamdaman ko na mukhang kinakaya naman niya ang kompetisyon. At sa nakikita ko sa kanya, meron siyang kakaibang unique na ipinapakita. At katulad ng gandang to. Di ba? Diyos ko Lord. Kahapon yung nakita ko to, sabi ko, Chelsea, nakakaloka ka. Ikaw na. Di ba? So, yon sabi naman ni Chelsea, no, Tito Boy. No, Tito Sam, ikaw na. So, yon So, basta tiwala lang kay Chelsea. So, hindi natin alam. Malay mo, di ba? Siya ang mag-uwi ng corona na hindi natin inaasahan. So, pang-5 corona, possible ba yan sa Pilipinas? I think possible naman. Basta magtuloy-tuloy lang. Good vibes ni Chelsea, ayun ang magpapanalo. But, depende. So, medyo kung iisipin mo, di ba, mahirap. Kasi si Halo, gusto na ba ang Black Beauty? Kasi di ba si Halo parang medyo, ewan ko, kung nakikita niya ang Black Beauty magic. Pero kasi para kay Halo, siyempre, kung iisipin mo yung gusto ni Halo, mas gugustuhin niya si Thailand. At mas kung iisipin mo, siyempre gusto niya iba. Ganon. Hay nako, ang hirap. Mahirap tong laban na to. Pero kung magkakaisa lang tayo, syempre maganda ang magiging resulta ng laban natin dito sa Miss Universe. At kung magtitiwala ka lang kay Chelsea Manalo, siguro
magiging maganda din yung resulta nito. So basta laban lang kung ano man yung marating dito ni Chelsea Manalo, bahala na ang Diyos, bahala na ang destiny ni Chelsea Manalo na magdala sa kanya patungo sa corona ng Miss Universe, di ba? Kasi hindi din naman natin alam kung ano ba nasa isip na organization, nakikita ba talaga nila si Chelsea na isa sa mga pwedeng manalo, but tignan na lang natin. Basta for now, maging happy tayo sa pinapakita ni Chelsea at yung photos na yan, winner yan. Diba? So yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? I-comment below lang ninyo kung ano naman ang chika nyo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.